So guys, update dito sa ating ginagawang train station papuntang Clark Airport. Ayan na po siya. Makikita nyo pumuporma na, no? So nandito tayo sa diversion road or yung perimeter road ng Clark. Dito po pagka ayaw nyo matraffic, maganda po ditong dumaan. At from Clark or SM Clark, mga 7 minutes lang po ito. Nasa Mabalacat. Kita po kayo. Punta ko ngayon sa office. Si Kuya George, ahenteng lupa't bahay sa gitnang Luzon, Pampanga ang aking taglay. Tumutulong sa pamilya, lokal man o dayuhan, sa ibang bansa'y nangarap, ngayon'y umuwi lamang. Ang inyong kaibigan sa paghahanap ng tirahan, payo ko'y handog para sa tamang landas ng buhay. Ngunit minsan di handa, kaya't oras ang nasayang. Samahan mo ako sa tamang bahay para sa pamilya'y payapang buhay. Sa bawat sulok ng baryo, sa kalsadang tahimik, may kwento ng pangarap, may tahanang bibit-bit. Hindi ko nga tanong, kuya, kaya ba ito
Sagot ko'y may pag-asa, basta't sama-sama tayo. Minsan, malayo ang pangarap, minsan, ito'y malapit. Ang mahalaga'y tahanan kung saan puso'y sisikip. Ang inyong kaibigan sa paghanap ng tirahan, payo ko'y handog para sa tamang landas ng buhay. Ngunit minsan di handa, kaya't oras ang nasayang. Samahan mo ako sa tamang bahay para sa pamilya'y payapang buhay. Huwag magmadali, isipin ang tunay na halaga. Hindi lang ito pade, ito'y pangarap na buo. Ang tahanan ay tahanan kung may saya't pagsasama. Walang mas mahalaga kaysa pamilya mong kasama. Ang inyong kaibigan sa paghanap ng tirahan, payo ko'y handog para sa tamang landas ng buhay. Ngunit minsan di handa, kaya't oras ang nasayang. Samahan mo ako sa tamang bahay para sa pamilya'y payapang buhay. Huwag magmadali, isipin ang tunay na halaga. Hindi lang ito pade, ito'y pangarap na buo. Ang tahanan ay tahanan kung may saya't pagsasama. Walang mas mahalaga kaysa pamilya mong kasama. Ang inyong kaibigan sa paghanap ng tirahan, payo ko'y handog para sa tamang landas ng buhay. Ngunit minsan di handa, kaya't oras ang nasayang. Samahan mo ako sa tamang bahay para sa pamilya'y payapang. 1, 2, 3, go! I found what I'm looking for over the years. Na ang daming mga businesses ko na pinasukan before, and overall sometimes halos lahat failed, no? Hindi ko alam kung ba't kaya nag-fail, kasi nangyari, pero kasi nag-short ko naman lahat ng effort. Yung mga businesses na ino-open ko, hindi yun basta-basta business lang, pinag-isipan yun, gusto kong mangyari. Kaya mag-point na yun nga ay there's a time nung nandun ako sa Cebu, natuturo pa ako ng massage, no? Grabe layo, no? Massage to sales. Sabi ko, nalaman ako doon na hindi mo ako ng yung makakapag change ng life ko, and I can pass it on to sa kids ko. Kasi hindi naman mapapasa yung pag massage pa lang kapag massage ko yung So, ayun na nga, ito na nga. All of a sudden, God, parang binigyan ka naman ng parang opportunity. Pero, yun tayo, no? As a human, we need to, parang dapat i-drops mo, no? At huwag mong bitawan hanggang hindi mo makuha talaga kung gusto mo. Kasi God, gusto niya ma-prosper tayo, di ba? So we need to look something na kung saan pag God's time, mararamdaman mo pala. Kaya palagi kong sinasabi, you know, when God's time happen, when you are working, no, parang hindi ka naman naramdaman na work ka. You're happy, and yung time mo, you can do it without, di ba, money. Kaya mo pa rin siyang gawin, no?
So, ito ngayon yung experience ko. I can do it kahit walang pera. You can serve, tapos money will follow. Missions, nandyan lang yan. But the thing is that most of the top performer dito, no, it's not look for money talaga. Look for a problem to solve. And it's mas possible, pag na-solve mo yun, you'll be able to hit the riches. Yeah? Kasi ganun lang naman talaga pala yung life. Yun lang pala yun. So pag the more mo figure out kung anong talagang gusto ng client mo, mabigay mo sa kanya yun. So it's like, business and match lang pala siya. So it's our business. Kung make solutions dun sa, di ba? Paano maiwasan para di ka ma-scam? Natin, so and let's do it. Sorry ba kayo? Yeah. And so, girls na kayo. Anyway, nakapustigin niyo ang bell. Pastigin niyo. Hindi ako sanay, hindi ako sanay. Hindi siya yan. Start na lang tayo. Check pa rin yung teacher ko. AI. Sir George. Kuryente namin. Yeah. Sorry, natatawakan ko. Hindi ko ako reserve sa kanya eh. So yun. Well, before BPO ako for, I think, 5 to 6 years. Nasa corporate job ako. And tumama yung pandemic. And naisipan ko na parang ayoko na mag-side. Kasi imagine mo yung hindi lang 8 hours na supposedly na mag-work ka, but more than that. Siyempre, consider mo yung biyahe mo, overtime mo, dami. I think 10 hours shift, no? More than, lalo na din kayo. And then, shifting pa siya. Parang nauubos na yung buhay mo doon and wala ka ng outside world. Ang ganun ang nangyayari. And nadi-discover ko na si VA or online job. Self-learning ako, more on self-learning. Parang nag-take ako ng training, parang overview, para lang magkaroon ako ng idea. And then nag-check ako, nag-research kung saan ako pwede mag-apply. So talagang submit ako ng application. By the way, customer service ako nun. So yun yung ginamit ko na skills or experience sa unang i-apply ko. So, may mga nai-interview ako, basta ako kasi yung tao na take opportunity ako eh. We need to take risk eh. Lahat eh. Kahit ano pa yan eh. Harapin mo na lang ako, parang ganun ako. So, may napili ako isang company, na-hire naman ako. Ang ginawa ko, nag-work ako dun sa corporate. Work from home na kasi pandemic syempre. No? So, meron akong company computer, meron din akong laptop na second hand na galing sa pinsan ko, sa kapatid niya. Binili kong 8,000 kasi since wala akong laptop. And then, I wanna test the water first. So, binayad ko yung 8,000, meron akong laptop, meron akong computer. So, glad din ako kasi hindi ako nagpo-cost kasi may position ako noon. Nag-manage ako ng mga tao. So, ginagawa ko talaga multitask kasi ayoko parang I cannot afford na mawalan ng job kasi may security isa, ito hindi pa ako sigurado eh. Sa VA, alam naman natin yan. And then since starting pa lang. So, pinaabot ko muna siya ng 1 month. So, 2 job ang ginagawa ko hanggang nakita ko na okay tong company may stability. So, I think ito na yung right time na bitawan ko na si corporate. So, nag-resign ako dun sa corporate and then nag-focus na ako dito. Dalawang run, so umabot ako ng 3 years sa first client ko. Unfortunately, syempre anong mga business yun, may nag-downside talaga nung bumabagsak. Well, naging care ko yung company kahit na bumabagsak. So, ang ginawa ko is tinulungan ko pa rin ako umangat since nag-promise naman yung client na bayaran kita every week yung pay hanggang nag-carry over yung mga pay na dumami na naipon na. So, umabot na sa 2 months na hindi ako nag-pay. So, ang lumalabas na pera sa akin yung mga savings ko. So, walang income, kumbaga. So, medyo nagising ako, sobrang na-stress ako noon, naging down. Tama nga, no? Sabi nila, i-direct na ni God pag nasa down ka na. Kasi minsan kapag okay yung buhay mo, hindi mo siya napapansin eh, no? Yung talagang ang saya mo lang, parang wala kang pakal, basta go with the flow ka na, okay yung buhay. Pero pag nasa baba ka na, yung doon mo siya biglang ma-appreciate na dyan pala siya. Tapos binigyan ka niya ng ilaw or path
na eto, bigyan kitang direction, eto, parang dito ka talaga. So, yung time na yon, nag-isip ako actually, mga November ata yun, mag-bare months na nun, mag-December. Nag-isip ako ng, ano kayo, kailangan ko ng gumawang paraan na ayoko na mag-empleyado. As a VA, hindi siya stable, yan, meron din, pero ang dami pa rin na parang wala tayong habol, no? Since yung na-experience ko, may 300,000 na hindi ko nakuha yung payment ko. Kailangan ko ng something na long term. Ayoko nang magtrabaho ng gabi. Gusto ko ng financial freedom and time freedom. So, kahit sa bahay lang, at least, di ba, yung time mo, magabi pa rin siya. So, nakitaan ko si Sir George. By the way, nasa highway na ako doon. Kasi way back 2021 ko nakuha yung bahay sa kanila. And then, na-turn over 2022. So, nandun na ako. Pandemic pa rin yun. So, nakitaan ko kasi yung changes ng lifestyle. No, di ba? Dati walang go. Dahil ko lang yung ano. Yung tapos payat. Alam mo yun? Tapos, basta imagine mo yung, tapos nakita ko yung, marami talaga changes. Na medyo, na-intrigue, hindi lang medyo na-intrigue talaga ako. So, Joe, sabi ko, then nag-share ako, ano yung real estate? Nakikita ko na ito real estate eh. So, naging makulit ako sa kanya actually. Hanggang 3 AM, madaling araw. Since lagi sila nag-i-stay sa Highview, hindi na lang. Nandyan ba kayo? Gala kayo uwi, ganyan. Pag nandyan sila, nandun ako. Nandun ako lagi. Siya lang, lagi kami nag-uusap about sa real estate. Lahat. Halo-halo na yung inspiration, challenges, lahat. Basta, gusto ko lang malaman ano bang meron sa real estate. And then, tagal-tagal din namin, no? Ilang months hanggang mag-December. Eh, nung si Sir George, nakita niya ata more on numbers ako. Pinakita niya yung ano na, bank statement. Bank statement. Grabe yung bank statement yun. Oo, sabi niya, nagtataka ko. Ang portfolio na para pagpakilala o engineer yan. So parang may dating. Iba yung ano eh, yung may pangalan. Although I'm mechanical engineer and profession talaga na license. And yun, siguro before ako napunta dito sa real estate, galing ko sa Ako si Kuya George, ahenteng lupa't bahay sa gitnang Luzon, Pampanga ang aking taglay. Tumutulong sa pamilya, lokal man o dayuhan, sa ibang bansa'y nangarap, ngayon'y umuwi lamang. Ang inyong kaibigan sa paghanap ng tirahan, payo ko'y handog para sa tamang landas ng buhay.